ang huni na naman ng tiktik. Papalapit na papalapit sa aming bahay. Pero sa mga oras na ito ay hindi ako natakot dahil kasama ko naman ang aking asawa. At ako'y nakapaghanda na. Nilagyan ko ng lana ang aking tiyan para hindi ito sumakit. Palapit na ang tiktik sa aming bahay pero wala sa bubong namin. Nasa bukuran namin ito. Palibot-libot lang dahil hindi makapunta sa bubong namin. Dahil nilagyan ito ng aking asawa ng mga matutulis na kahoy. Naghanda na rin ang aking asawa baka sakaling papasok sa aming bahay. Nilabas niya ang buntot pagi na kanyang tinago at itak na pinahiran ng lana. Papasok na sana ang tiktik sa bahay namin. Nang biglang nagsalita ang aking asawa. Sabi niya, "Sige, pumasok kayo kung gusto mong mamatay. Tigilan mo na kami kung ayaw mo makilala ka ng taga rito. Umalis ka sa lugar namin kung ayaw mong masaktan." Sa pagsabi nito ng aking asawa ay bigla na lamang itong lumayo sa aming bahay. At ang mga huni nito ay papalayo ng papalayo na sa aming bahay. Lumipas na ang 1 buwan ay akala namin ay nawala na ng tuluyan ang tiktik na pumunta sa bahay. Kaya napag-isipan ng aking asawa na mangisda ulit dahil naubusan na rin kami ng pangangailangan araw-araw. Kaya ako na lang mag-isa bago pa siya umalis ay nagbilin siya sa akin ng buntot pagi. Pangontra ko daw ito kung sakaling babalik daw ang tiktik. Mahirap na daw kasi wala siya. Sa pag-alis ng aking asawa ay nakaramdam ako ng takot at pangamba sa aking sarili. Pero pinilit ko lang na palakasin ang aking loob para hindi madaig ng takot na aking nadama. Sumapit na nga ang takip silim at ang kaba sa aking dibdib ay hindi pa rin nawala. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Di naman ako ganito noon nakaraang buwan. Tila ba may hatid na panganib sa buhay ko. Ayun na nga, bumalik na ang tiktik na sinasabi ng aking asawa. Inabangan lang pala niya ang pag-alis ng aking asawa. At sa pag-alis ng aking asawa ay bumalik ang kinatatakutan ko. Pero hindi lang isa ang bumalik. 2 na sila. Palibot-libot na naman sila sa aming bahay. Kinuha ko ang lana na bigay ni mama at napakasakit ng aking tiyan. Hinaplas ko ang lana pero hindi pa rin